Pansinin nyo yung start nya ha. Meron siyang nginig factor. Ayan o. Pero okay lang yun. Normal lang naman kasi kaka-start lang niya eh. Grabe, gamit ko ang aking kotse kanina na diesel. Nagulat ako sa presyo mga pards. 130 na sa Caltex sa ano, sa Shell. Hindi na nakakatuwa yung ano, yung presyo. Sa Uni-Oil ako nagpapagas mga pards kasi 129 lang dito. 0.2. Tapos per liter nila meron silang less 3 pesos sa gasolina. 192 sa diesel yun 129 pala sa diesel. Mura pa rin sa gas nila kasi meron silang 3 pesos sa gas, tapos 2 pesos less sa diesel. So malaking bagay yung ma-less mo siya. May may ma-discount kang something. Kasi pag wala, ay naku po, aaray ka talaga eh. Mga parts, what can you say about my side mirrors? Hindi ba siya bagay? Tingin nyo, ano ba siya? Hindi siya maganda tingnan. Hintayin nyo na lang kung anong gagawin ko dito sa motor na to. Obviously mag-upgrade tayo ng kulay nito. Maglalagay ako ng touch of white for this one. Tapos pipilitin nating makuha yung, meron ako nakita galing Thailand na in-upgrade yung yung ganito. Nilagyan ng silver tsaka white. Ang ganda. Ang ganda niya. Nagulat ako, pero syempre hindi ngayon yan. Kasi wala naman tayong planong i-upgrade ang makina. So kontento na ako sa makina niya. Sa ilaw naman, medyo mahina yung ilaw niya. Siguro kasi sobrang tinted yung aking visor. Pero kitang kita naman sa gabi. Huwag lang gamitin sa marilaki. Kasi for sure duduling-duling ganito. Nag-join ako ng mga group page para sa mga Suzuki Access. Merong isang nag-message doon na anonymous. Sabi nila comparison daw with Giorno. Mas maganda daw tingnan ng Giorno. In terms of specs, oo nga, maganda talaga at malakas yung Giorno. Kaya nga mahal eh. Sa specs pa lang, sa takbuhan ito talagang pang chill ride lang to eh. Hindi to pwede pang pang racing. Pang talaga to sa mga taong kagaya ko na naghahanap na lesser consumption. Doon tayo banda. Doon tayo babawi yung mga parts na less lang yung consumption. Doon ako talaga babawi. Huwag tayo doon sa mapapamahal tayo. Ang Giorno kasi, ako lang naman to, tempting siya talaga kung bibili ka ng second hand. Pero ang second hand ngayon 150, 160, meron pang 200,000 Though upgraded na yun. Understandable naman kasi sobrang upgrade na yung mukha. Nakita ko nga ang ganda eh. Pero the point na upgraded na siya, ibig sabihin malakas kumain ng gasolina yun. Kasi ang makina nun for sure inaayos na. Dito sa Philippines dito sa Pilipinas kasi sa panahon ngayon na mataas talaga ang gasolina at crisis talaga mga parts, kailangan mo ba talaga ang mataas na consumption? Kailangan mo ba ng guwapo, maporma, mataas ng consumption, ang daming upgrades available sa online? Yun ba yung kailangan mo o yung practical, accessible, tumatakbo naman ng maayos, smooth yung makina at tipid, super tipid? Kasi based sa kategory ng Giorno, ito at Fascio, ito na yung pinakamatipid parts. Sa classic category na scooter na 125, ito na yung ang pinakamatipid. Kung tansyahin mo mabuti, kung titinan mo mabuti, mas prefer ko na to. Kasi kaya nga tayo bumili ng motor eh, para makaiwas dun sa mahal ng gasolina, di ba? Hindi yung pamporma mo lang. Ayoko na nun. Tapos na ako dyan sa mga porma na yan. Ayoko naman magsalita nun. Tapos syempre popormahan natin to, pero hindi natin to i-upgrade ang makina for now. Parang feeling ko nga hindi na kailangan eh. Tapos ito lang yung may kickstart mga parts. Ito lang yung may kickstart na classic 125.
na version. Base sa aking naranasan ngayon mga parts, yung 10 na sukat, wala naman akong problema. Sa totoo lang, okay naman sa humps. To be honest, okay siya talaga. Talagang engineered siya at ginawa siya talaga ng Suzuki na ganun. Kasi kung 12 to, for sure magpapalit ako ng ano nito, Pirelli na may dilaw na kulay sa gilid. Yung talaga gusto kong gulong, pero wala eh. Hindi sa 12 eh, 10 lang siya eh. Wala naman yatang Pirelli na 10. Wala na naman akong other choice. Unless yung sa harap ko lang ilagyan, di ba? Pangit naman tingnan. Kung wise ka talaga, wise buyer ka talaga, ito na yung pinaka best option mo eh. Kasi sa kategory ng classic scooter na 125, tatlo lang naman yan sila, Suzuki, Yamaha, tsaka Honda. Ito na yung pinakamatipid sa tatlo. Ito talaga. Nagiging practical lang naman tayo. Maganda sana yung mga ganyan, forma, click, magandang click, pero hindi ko kailangan ng ganun eh. Kailangan ko kasi malaking gulay board eh. Malaking gulay board dito. Tingnan mo, sobrang laki. Tingnan nyo, kita nyo, malaki yan. Yun ang talaga ang inaano ko. Malaki ang gulay board, tsaka magagamit ko siya sa shoot kahit paano. Oh, guwapo ka talaga sa Vespa. Oh, guwapo ng Vespa talaga. Oh, mga pangit yan, gumagwapo eh. Aminin, totoo yun. Ayan oh, guwapo talaga ang Vespa. Classic itsura, pero lakas kumain ng gasolina. 28 to 34 kilometers per liter. Malaki yun, malakas yun. Ayoko nan. Hindi ka makakatipid dyan, parts. Pero kung yan ang gusto mo talaga, wala namang problema. Vespa pa rin yan. Maganda pa rin ang quality ng Vespa. Vesputi. Mas prefer ko pa rin ito. In terms of looks, hindi siya makakalayo sa sa Giorno. Maganda din siya compared sa Fascio. Mas prefer ko itong itsura nito. Mas malaki itsura nito eh. So bigat din. Mas gusto ko yung mas bigat siya kaysa magaan. Fascio sobrang gaan. Ito at least may bigat ng konti. 100 kilos eh, diba? So mas okay yun para sa akin based on my build, sa body build ko, mas gusto ko yung ganun. Kung titinan mo talaga ang Giorno, magwapo naman talaga. I have to admit, gwapo talaga ang Giorno. Tempting talaga ang mga upgrades sa Giorno mga parts. Matitempt ka talaga. Lalo na pag mahilig ka talaga mag-ayos-ayos, magpaganda ng motor mo. Wala, mapapabili ka talaga. Ako nga, napabili na ako eh. Tempting talaga eh. Yung Click 125, gustong gusto ko na rin eh. Gusto ko nang bilhin. 90,000 kasi. Yun lang naman ang dahilan kung bakit ko siya pinili. At buti na lang talaga at may nakita tayo yung second hand dito, parts. Yun lang talaga yung sobrang thankful ako talaga dun. Buti na lang talaga may nakita akong second hand. Kasi kung wala, Diyos ko, mapipilitan talaga ako bumili nung Kim ko. Nahin ko muna ito mga parts. Usap tayo mamaya. So odometer nya 0-0 natin. 0-0 ko yung trip ko para alam natin saan tayo papunta. From here, tapos pupunta kami ng Marilaki sa Thursday. Punta tayo sa Green Hills mga parts. Bili tayo ng sneakers, shampoo. Since ilang araw pa lang sa akin to, meron tayong makikitang hindi maganda dito. Kasi unang-una, hindi naman perfecto ang motor eh. Wala namang perfect na motor. So, and so far, based sa gamit ko siya ngayon, nabili to October 2025. Tapos 3,000 yung odo. Sobrang malaking bagay yun na 3,000 lang yung odo. Parang good as new talaga. Sulit na pagkabili ko. Sa upuan, comfortable, lalo pag umurong ka sa likod. Comfortable yung upuan. Hindi siya yung masakit sa puwet. Parang Vespa lang, masarap sa upuan, sa puwet. Makikita ko talaga yung difference eh. Kasi medyo matagal din natin nagamit yung Vespa. Isang taon din, almost 2 years.
Ang ganda yung upuan, comfortable siya, hindi siya masakit sa puwet. I don't know sa long distance. Let's see, malalaman natin yan sa Thursday. Jariel daw kami. Sige, ano pa? Sa position ng kamay, relax naman yung position. Okay naman. Maganda yung position ng kamay. Relax lang. Parang best pa lang talaga. Yun lang pwede kong makompare kasi yun lang yung naranasan ko eh. Sa ilaw, hindi ko masabi kasi sobrang tinted tong aking gamit na helmet na classic. Siguro magdadagdag ng ilaw pero hindi naman priority. Yung busina lang yung priority. Mahina talaga eh. Tignan mo ha. Oh. Ang hina eh. Titit. Ganun lang siya. Napaka-cute niya. In terms of build quality sa motor, okay naman. Malaki naman siya eh. Flat-footed naman ako kahit paano. Sa 5.7. Ito papa-PPF natin to. Ayoko na ganyan siya. Naka-open lang. Magagasgasan yan eh. So, namamatay siya pag ina-side stand mo siya. Ayan. Meron siya indicator dito na magpa-pop up kung kailangan mo na magpa-change oil. Pero so far parang hindi siya na-reset. Hindi siya na-set. Ano pa bang maganda dito sa motor? Yung sa side mirror, sorry kailangan ko talaga palitan eh. Ako lang naman yun, option ko yun kasi mas prefer ko yung medyo maliit yung hindi masyado malaki. Mukha siyang si Mickey Mouse eh. Tsaka mas prefer ko ang black kaysa silver. Pero kung may silver na ganito, baka pwede. Baka lang mapalitan natin kung magpintura na tayo ng puti. Kailangan na natin silver. Singit-singit. Diba? Singit-singit. Feeling kamote. Itong blue, yun yung indicator niya sa ecosystem. Green, mas lalo siyang titipid. Monday kahapon, nag full tank tayo kahapon. Tapos ngayon gamit natin. Actually ano na yan mga 15 to 20 kilometers na dapat yan. Sa storage niya, box niya dito sa loob, merong isang helmet na magkasya full face eh. I don't know, siguro VRM yung mga maliliit or baka yung Rook. Yun, mga feeling ko nga yun eh. Diba? Tapos malaki yung storage yun sa gilid Huwag mo lang kalimutan yung ticket mo, baka mawala. Hindi tayo big bike, small bikes tayo. Sarap sa pag big bike ka sarap ng libreng ang daming motor na maliit. Saan doon? Dito pala. Yan. Mamamatay ito pag nilagay natin sa side stand. Saan yung side stand ko? Diba? Ayos na eh. Tapos may ilaw to. Diba? Ganda. Ganda naman siya talaga. Siyempre papatanggal natin to. Pangit yan eh. Tapos yan, pag-lock kailangan mo siya i-push. Yan, para ma-lock mo to. Tapos pagtanggal, push din ba? Ayun. Yan, galing ko naman configure out. Ayan diba? Ang laki ng niya, storage bin niya. Ayan laki niyan. Sobrang the best. Para sa akin talaga parang okay siya. Wala akong makitang pangit dito. Tapos push mo yan para mag-close yan. Diba? Safe na. Yung side mirror natin okay naman Ganda nga tingnan eh. Kasi black tapos black dun. Ito nilagyan ng may-ari dati. Hindi ko na tinanggal. Kung okay naman. Malaking tulong din. Tapos ito yun. Nandito yung gas tank niya. Tapos kung titingnan mo mabuti mga parts, diba? Malaki yung talaga sinadya na ganun yung hold bar niya. Kasi nga tatamaan yan eh pagbukas. So tama lang to. Okay naman, hindi naman pangit. Akala ko nga pangit eh. Yun nga yung dahilan kung bakit ayoko siyang bilhin dati. Okay, hanggang dito na lang mga parts. Salamat sa mga nakikinig. Hindi pa talaga to full review. Then dahan-dahanin lang natin. Siguro mag full review tayo sa nalak ko.
Kailangan kong pagkunin yung mga gamit ko. So tanggalin mo lang ganyan. Siguro sa Thursday natin na full review to para malaman natin yung fuel consumption. Kasi puta tayo ng Maralaki eh. Tapos Monday pa tayo nagpagas, no? Always remember, stay safe, ride safe. God bless. Bye!